Ang mga borrowers na mayroong undeducted obligation sa kanilang payslip ay maaaring makapag-apply ng multipurpose loan ng GSIS kung sila po ay papayagan ng kanilang designated loan verifier. Nakasaad sa DepEd Order No. 18, Series of 2018 na ang mga borrowers na mayroong undeducted obligation sa kanilang payslip ay walang kakayahan na magbayad ng kanilang utang sa pamamagitan ng automatic payroll deduction system, kung kaya sila ay hindi eligible na mag-apply ng kahit anong APDS loans katulad na lamang ng loan sa GSIS. Ito po ang pinakadahilan kung bakit hindi pinapayagan ng mga loan verifiers ang mga borrowers na mag-apply ng loan kapag sila ay mayroong undeducted obligation sa payslip. On the other hand, mga kamaster, kung ang iyong ina-applyan na loan ay magdudulot ng pagkawala ng inyong undeducted obligation sa inyong payslip, ay maaari itong ma-negotiate ng borrower doon sa kanilang loan verifier. Discretion pa rin po ng loan verifier kung papayagan ba niya ang isang borrower na mag-apply nito dahil nga doon sa kanyang undeducted obligation. Ngunit kung kagustuhan po na makatulong sa kapwa na empleyado ng gobyerno at kasamahan sa departamento, kung ang isa na nga ang ina-applyan na loan ay magiging lunas para mawala yung undeducted obligation ng isang personnel, meron po itong rason, itong borrower na makipag-negotiate sa verifier para po siya ay mapayagan na mag-apply sa nasabing loan. Katulad po ng sa multipurpose loan ng GSIS. Maaaring mawala ang undeducted obligation sa payslip kapag itong si borrower kapag ang loan nitong si borrower ay liliit ang magiging bagong amortization na siyang papalit doon sa old amortization na existing sa kanyang payslip. At dahil nga sa pagbaba ng kanyang bagong amortization ay tataas ang kanyang net take home pay, kung kaya maaaring papasok na sa deducted portion yung mga loan accounts na dating nasa undeducted obligations. Sa ganito pong pagkakataon ay pwede naman po na papayagan ang nasabing borrower para po ay masolusyonan yung kanyang daladalang problema na dulot po ng pagkakaroon ng undeducted obligation. For example po mga kamaster, kung ang inyong net take home pay ay 5,000 pesos na lang at mayroon kayong undeducted obligation na ang kanyang amortization ay nasa 1,000 pesos. Yung inyo pong ina-applyan na loan, kagayan po ng multipurpose loan, dapat po ang magiging bagong amortization nito ay mas mababa ng 1,000 compared doon sa existing amortization ng inyong console loan at emergency loan na dating existing po doon sa inyong payslip. Kapag bababa ng 1,000 yung bagong amortization, tataas ng 1,000 ang inyong net take home pay, kung kaya maaari nang papasok sa deducted portion yung undead po na 1,000 ang amortization. Kapag 5,500 naman ang inyong net take home pay, ay kailangan lamang ng pagbaba ng amortization na nasa 500. Nang sa ganon ay tataas ng 500 ang inyong net take home pay, magiging 6,000 na at makakapasok na yung 1,000 na nasa undeducted obligation. Pero mga kamaster, sa part po ng multipurpose loan ay mas malaki po yung chance na tataas ang inyong monthly amortization, especially po kapag ang inyong existing console loan ay mayroon pong 10 years na term. Pero kung 6 years lang naman ang term ng inyong console loan, ay sure po na liliit ang inyong amortization kapag ito ay magiging multipurpose loan na mga kamaster. Yun po ay personal ko po na opinion para po sa side ng mga loan verifiers na maaring mag-consider ng mga loan applications ng mga borrowers po na mayroong existing na undeducted obligation sa kanilang payslip. Ngunit
kung meron po kayong undeducted obligation at yung pong bagong amortization ay mas tataas at wala po magiging hindi po mawawala yung inyong undeducted obligation dahil dito sa bagong loan, ay wag na lang po kayo mag-apply ng nasabing loan mula sa GSIS. Hanggang sa susunod po na episode, keep safe everyone.